May savings account ka ba sa bangko? Kung meron, baka nagulat ka na nitong Hulyo 2025 ay bawas na agad ang interes sa iyong ipon. May 20% na buwis na ipinapatupad. At ang isa sa mga pangunahing nagtulak nito ay walang iba kundi si Senator Ralph Recto. Sa ilalim ng bagong batas na Capital Markets Efficiency Promotion Act RA 12214, lahat ng interes na kinikita ng bank deposits, peso man o foreign currency, ay papatawan na ng flat 20% final withholding tax. Dati, may mga exemptions pa lalo na sa long-term deposits. Pero ngayon, pantay-pantay na ang kaltas sa lahat. Ayon kay Senator Recto, layunin daw ng batas na ito na tapusin ang special treatment ng malalaking depositor at gawin itong patas sa lahat. Ipinahayag pa niya ang buong suporta at kumpiyansa sa batas na anyay magpapalakas sa kapital ng bansa at makakatulong sa ekonomiya. Pero habang ipinagmamalaki ni Recto ang batas, hindi rin maitatanggi ang malawakang reaksyon ng publiko. Tila ba, lumalalim ang bangin sa pagitan ng mga gumagawa ng batas at ng mga naaapektuhan nito. Habang abala si Recto sa pagdepensa sa kanyang batas, abala rin ang taumbayan sa pagbilang ng lugi, ang mga senior citizen na umaasa sa interes ng kanilang lifetime savings. Tatamaan. Yung mga OFW na nagtatrabaho sa ibang bansa para makapag-ipon para sa kinabukasan. Tatamaan ang mga estudyante, single moms at simpleng manggagawa na pilit nagsisiksik ng konting ipon sa bangko, tatamaan din. Marami sa mga simpleng Pilipino ang nagtataas ng kilay at nagtatanong, paano naging patas kung pati ang maliit na ipon ng karaniwang tao ay babawasan na rin ng buwis? Hindi ba dapat hikayatin ang pag-iimpok, hindi buwisan? O sa social media, ramdam ang sama ng loob ng ilan. May mga nagsasabing, pinaghirapan namin yan. Maliit lang ang interes, pero malaking bagay sa amin. Dapat protektahan ang masipag mag-impok, hindi dagdagan ang pasanin. Totoo, wala namang bawal o masama sa pagkolekta ng buwis kung ito'y makatarungan. Ngunit ang hinanakit ng marami ay nakaugat sa pakiramdam, nakasama sila sa tinamaan ng buwis na para sana sa mayayaman lamang. Lalo na kung wala namang itinatakdang exemption para sa low-income depositors o para sa maliit na halaga ng deposito. Sa gitna ng lahat ng ito, umaasa ang marami na mapakinggan ang hinaing ng sambayanan. Marahil ay may puwang pa para sa pagsusuri at pag-aayos ng mga patakaran upang masigurong ang bawat reforma ay tunay na makatao at makatarungan. Ang tanong ngayon, sa bawat pisong naidagdag sa buwis, ilan kayang tiwala ang nabawas?